dumako tayo dito kay Alan Peter Cayetano po, mga kababayan. Dito po kasi mga bossing, ito ba yung kay Petra? Nasaan ba? Ito. Ito po yung bakbakang Alan Peter Cayetano at Ping Lacson po, mga kababayan. Meron ditong sinabi, ipinost si Alan Peter Cayetano o baka doon sa live niya na ang sinasabi niya ho, mga kababayan, dadating daw po ang araw, dadating ang tamang oras, no? Na, kumbaga, dadating ang tamang oras na ang mga sitwasyon ay papanig naman kay Alan Peter Cayetano. Kasi ho, mga kababayan, ngayon talagang gulpi sarado ho itong si Alan Peter Cayetano eh. Talagang nilalabasan po siya ng mga ebidensya ni Senador Panfilo Lacson eh. At kaya daw po nakakapaglabas ng mga ebidensya si Panfilo Lacson, mga bossing, ay dahil daw po madaming kakampi si Senador Lacson. Sabi niya dito, dadating sa tamang oras. Parang yung style ni Alan Peter Cayetano, style din ho ng mga DDS. Sabi niya, meron ako mga hawak, may mga ebidensya, etc. Pero ilalabas sa tamang panahon. Ano yun? Niraratrat ka na, ginugulpi ka na nung kalaban mo. Tapos, yung pagganti mo, pagbawi mo, yung paglabas, kung paano mo gigibain yung kalaban mo sa tamang panahon pa. Di ba? Ngayon kasi kakampi niya lahat eh. Matapang magpaimbestiga kasi kakampi niya lahat. Hindi. Tingin ko dyan, sir, matapang magpaimbestiga kasi mukhang meron silang mga nakikita at nahahalungkat tungkol sa'yo. Kaya tuloy-tuloy lang sila. Dahil kung walang nakikita, walang nagiging ebidensya versus Alan Peter Cayetano, hihinto na ho yung mga yan, mga kababayan. Di ba? Pero knowing, Senator Ping Lacson, malupit pong ano yan, mag-imbestiga po yan at hindi ka talaga tatantanan niya. Kahit anong suko mo, hanggat meron siyang nakikita na illegal na ginawa mo nung mga nakaraang panahon, miski ngayon, eh hindi ka tatantanan yan. Yung mga ancient tinatawagan niya, syempre i-entertain siya. Alam mo naman, style niya, may kasamang pananakot. Natatakot na yata si Alan Peter Cayetano. Kasi mga kababayan, siya na yung sumusuko dito eh. Siya na yung humihingi ng ceasefire eh. Oh, kung ikaw talagang matibay ka at alam mo na sinisiraan ka lang at alam mo na hindi totoo yung mga sinasabi sa iyo, lalabang ka. Titindig ka. Dalawa lang 'yan. Sabi nga ni Alan Peter, sabi nga ni Senador Lacson, dalawa lang 'yan. No? Titindigan mo yung laban mo or makikiusap ka na itigil na lang natin ito. Kapag ka alam mo na may laban ka, alam mo na sinisinungaling lang yung sinasabi, tatayo ka dyan. Hindi ka basta magbaback down dyan. Hindi ka basta hihingi ng ceasefire na lang tayo. Tapos pabulong pa. Di ba? Hindi ka magpapaargabyado at hindi ka aatras dyan. Pero sa sitwasyon ni Peter, eh mukhang umaatras ho, mga kababayan. Mukhang tigil na lang natin to. Tama na. Kaya lang po, ang isang Ping Lacson, hindi po basta-basta sumusuko, mga bossing. Hindi po basta-basta hihinto. Lalo na't may mga nakikita siyang mga panlaban sa iyo. May mga nakikita siyang katiwalian po. Sabi ni Lolo Yul ng Miami, Boss Mark, si Petra ay may laban kung sa chess, bluff yan. Ganun naman ang nakikita ho natin eh. Mga pambluff nila eh. Yung mga, sa Tondo may tawag kami doon, pangdaragan. Kapag ka ikaw ay nagpadarag sa kanila, yari ka. No? Yung tawag doon, i-remind nyo nga ako dyan sa comment section na meron eh. Bukod sa darag, meron akong ginagamit na word doon eh. Magpapasindak. Pag nasindak ka sa kanila, yari ka. 'Di ba? Sabi ni Kilwick, hindi pa rin nahuhuli si Bato. Wala na talagang kwenta ang PNP at ang NBI. Eh, darating ang panahon, makukuha at makukuha din yan. Anyway,
dumako tayo dito sa isang topic natin mga bossing. Malabas sa Anthony at Jerry, nakakalungkot kasi nga nabanggit ko nga kanina, may sinabi si Ombudsman na parang tinatrabaho daw yung korte. Ngayon, hindi ko alam kung ano ibig niya sabihin, pero ang dinig ko doon parang lumalabas. Sabi ni Alonly TV, nag-ceasefire siya. Guilty siya. Sabi ni Lolo Yul, yan, naninindak. Oy, ganyan ang style nung kila Alan Peter Cayetano. Bluff, paninindak. Kapag ka ikaw kumagat doon sa bluff nila, sisindakin ka nila lagi. Sisindakin ka nila habang buhay. Nasusuhulan yung korte. Tapos ang sabi niya, kakausapin pa niya si Chief Justice tungkol dito. Di pati siya, tinatrabaho niya rin. Dapat siguro, hindi ganun yung mga pahayag ng ombudsman. Ito isang independenteng office at saka mataas ang katungkulan. Halimbawa, dun sa punto na kukunin niya si Bonoan na state witness, abay, ang sinasabi, pag hindi ka nagustuhan ko yung testimonya na ibibigay ni Bonoan labang kay Romualdez, ibabalik ko siya sa kaso. Pag nagustuhan ko, ilalabas ko. Tapos, yung sa 18 Marines, naku, ganun din ang ginawa. Hindi, yung sa 18 Marines naman, no, mga kababayan. Yan ha, biruin mo. Yung sa 18 Marites, yan ang magiging main na kanilang mga witness laban kay Martin Romualdez. Tayo nga ho lahat, mga boss chief mo sir, sukang-suka dyan sa 18 Marites eh. Bakit? Yung Palsus Unos, Palsus Omnibus, mahihiya ho dyan sa mga yan eh. Biruin mo, Palsus Uno, Palsus Omnibus. Isa mali, mali na lahat. Kanila, lagpas 8, lagpas 9, lagpas 10 ho, mga kababayan. Lahat halos yata, puro kasinungalingan. At kapag ka napansin ng mamamayang Pilipino at hirap silang ilusot, ano ang sasabihin? Na-oversight lang po namin. Ay, hindi naman po talaga ganito kasama. Ay, ganito, ganyan. Biglang ganon, biglang bawi ho. Di ba? Ngayon, ang nakikita ko, sa sitwasyon nung kay Martin Romualdez, sige, hayaan mo na. Kasuhan na lang natin, no? Para matahimik yung mga DDS. Total naman, kapag ka umabot na ng piskalya yan, wala na. Makikita nila na nagsisinungaling lang yung 18 Marites. Ganyan lang ho ang nakikita ko dyan, mga kababayan. Kumbaga, para tumahimik na itong mga let na to. Diba? Yung joint affidavit, pinawalang bisa at sinabi ito dahil Sabi ni Ma'am Elena Garcia, no audio, Boss Mark Ramos. Nakailan check na po ako, madam. Meron naman sa akin. Baka sa inyo yung mga yan, no? Pakinggan ko ha, dito uulitin ko ha. Hawak ko yung cellphone. Baka sa inyo yung mga yan, no? Ayan, pakinggan ko ha, dito uulitin ko ha. Hawak ko yung cellphone. Meron talaga.